Kai Sotto, dapat ay nasa Paris Olympics na ngayon naglalaro kasama ang buong Gilas team mga kapatrol. Sayang at ito na sana ang perfect opportunity ni Kai na makalaban ang best of the best sa larangan ng basketball sa buong mundo. Kung hindi pa sana nagka-injury ang ating idol, ay 99% panalo sana tayo versus Georgia and Brazil. Eto na sana ang pagkakataon na magkaalaman na kung obra ang skills ni Kai versus Victor Wembanyama dahil magka-bracket sana ang Gilas at France. Pero talagang hindi tinadhana na makapaglaro si Kai sa Paris Olympics. Ang panalo ng Gilas versus Latvia ay isang patunay na isa ng world-class team ang Gilas with world-class players. Ang mere presence ni Kai is more than enough to strike fear sa mga kalaban. Kung nanalo pa ang Gilas against Brazil, ay siguro ang Gilas at ang France ang magkakalaban ngayon. Sarap sigurong tingnan ang Twin Towers ng Gilas na sina Kai Sotto at Chinmar Fajardo going up against the Twin Towers of France na sina Vec Wembanyama and Rudy Gobert. Napakagandang tapatan sana, pero sayang, it will never happen. Tapos na kasi ang Olympic qualifying tournament at nagsisimula na ang Paris Olympics. At masakit man sabihin na hindi tayo pinalad na mag-qualify dahil natalo tayo versus Brazil sa Olympic qualifying tournament semifinals. Pero all is not lost ika nga. Maraming mga batang players ang Gilas at magagaling pa rin naman ang mga veterano natin. Kaya marami pang mga pagkakataon na darating para sa ating pambansang kupunan. And for Kai, kailangan lang niya na ituloy ang pagpupursige at mag-higher gear sa kanyang mga training dahil sa Olympic qualifying tournament ay nakikita na ng lahat na kaya niya ang mga NBA players. Samantala, isa na namang trending ngayon mga kapatrol ang aming ihahatid sa inyo. De La Salle, tinalo ang isang PBA team. Yes, isang professional team ang tinalo ng De La Salle sa isang preseason tournament, 39 Kadayawan Invitational Basketball Tournament at the University of Southeastern Philippines Gym in Davao City. De La Salle stand Converge 120 to 112. Oo, tama ang naririnig nyo. Walang nagawa ang mga bigating players ng Converge na sina Justin Aranya at Brian Santos. Justin Aranya had 26 points and 7 rebounds, while Brian Santos had 20 points, with the two making shots in the fourth quarter for Converge comeback bid that proved to be futile. Kiambao had 12 points, 7 rebounds, 7 assists, and 3 steals for De La Salle, which dealt Converge its first loss in 2 games. So ano nga ba ang ibig sabihin nito? Isang PBA team na meron pang import pero natalo ng isang college team. Well, unang-una, let's put this game into its proper perspective. Ang De La Salle ang isa sa pinakamalakas na team sa college, samantala ang Converge naman ay ang pinakamahinang team sa PBA. Hindi rin naglalaro si Justin Baltazar, ang number 1 pick ng Converge this year, kaya hindi talaga nakakapagtataka kung bakit natalo ang Converge. Nakasanayan na siguro ng Converge na palaging talo sa PBA, kaya pati sa isang college team ay talo pa rin. And shout out at Mang Cardio Cooking. Nasa Group B sana tayo kung pumasok sa Olympic. Wemby versus Kai sana ang magaganap. Shout out at Yorme on the go. Kai is very good at bata pa naman siya. Kaya mas gagaling pa yan. At balitang NBA naman. San Antonio Spurs nagduda sa kalibre ni Chris Paul. Bago ikinahon ng San Antonio Spurs ang 1-year deal ni Chris Paul, naghanap pa ang Spurs ng mas batang point guard. Ayon kay Jake Fisher ng Yahoo Sports, ilan sa mga player na ipinagtanong-tanong ng Spurs ay sina Darius Garland at Andrew Nembhard. Pero walang balak ang Cleveland Cavaliers na pakawalan ito si Darius Garland at gayon din si Andrew Nembhard ng Indiana Pacers na binigyan na ng Pacers ng 3-year contract extension. Nabanggit din sina Trae Young ng Atlanta Hawks at Josh Giddey ng OKC Thunder, pero nananatili sa Atlanta si Young at napunta na sa Bulls si Giddey. Tulad ng nangyari, nasa San Antonio Spurs na si Chris Paul.
Papunta ng Hall of Fame ang career ni Chris Paul, 39 years old, at sa 2024-25 season ay siya na ang numero 1 sa pick and roll partner ni Victor Wembanyama. Nasa point guard position din ng San Antonio Spurs si Trey Jones na pwedeng pang-backup. Isa pang kandidato sa posisyon, si Stephen Castle, na number 4 pick overall ng San Antonio Spurs noong June. At pwedeng maging mentor ni 19-year-old Castle, si CP3. At excited na si Chris Paul sa kanyang new chapter sa San Antonio Spurs kasama si Vic Wembanyama. Ang 12-time All-Star point guard na si Chris Paul ay nakapaglaro na ng mga batang kupunan dati, ngunit wala pang kasing espesyal na manlalaro tulad ni Victor Wembanyama. Sinabi ni Chris Paul na ang presensya ni Wemby ay tiyak na hindi nakakasama sa free agency pitch ng San Antonio Spurs at inidagdag pa ni CP3 na marahil walang ibang manlalaro na pinag-uusapan ng lahat sa liga pagkatapos ng laro tulad ng 20-year-old na Frenchman. Ang pag-asa ngayon para kay Chris Paul na 39 years old ay ang maging catalyst kasama si Victor Wembanyama sa pagbuo ng usapan tungkol sa posibleng revival ng Spurs. Ang 12-time All-Star ay opisyal ng pumirma ng 1 taong kontrata sa San Antonio Spurs bilang isa sa 2 veterano na may tungkuling pamunuan ng Spurs. Ang kupunan na tinukoy na pinakabatang team sa NBA noong nakaraang season na merong age average na 23 years old. Dumating sina Chris Paul at veteran forward na si Harrison Barnes sa San Antonio noong Lunes bago lumahok sa isang weight training session noong Martes bago ang pagpakilala sa media. I think we've all got to get together and make sure we understand what our goals are and what we're going to do to try to help each other get there. I have only one goal every time and that's to win every game. Yan ang sabi ni Chris Paul. Si Chris Paul ay nasa 3rd rank all-time in assists, 11,894, fits the team's most pressing off-season need, at pinili ng San Antonio Spurs ang kanilang potential point guard of the future in number 4 pick na si Stephen Castle. Pero maaring magsilbing tulay si Chris Paul hanggang sa maging handa si Castle, bukod pa sa pagiging facilitator para kay Victor Wembanyama na loaded ng veteran knowledge para sa mga batang Spurs. Sa loob ng 19 years sa NBA, nasubukan na ni Chris Paul na maglaro kasama ang mga batang kupunan tulad ng kanyang role ngayon sa Spurs. Nakasama niya ang mga rising stars na sina Shai Gilgeous-Alexander sa Oklahoma City Thunder 2019-20, pati na rin sina Devin Booker at Mikal Bridges sa Phoenix Suns 2020-23.